Yo, what is good, ladies and gentlemen? Welcome back na naman sa panibagong video sa ating channel. And for today's video, magsasalpak tayo ng straight pipe. So ito nga pala yung pipe na in-order ko. So ayan siya. Ito yung K2 Evo Shark Tip. So ito yung Evo, no? So yung pinagkaiba kasi ng Evo sa Shark Tip lang. Yung Evo kasi mas malaki yung tip. So ito yung in-order ko kasi ayoko masyadong bulahaw. So bali sa pagsasalpak ng pipe, kailangan natin is 14 or 14 mm tsaka 10 mm, no? Na kahit ano naman yan, socket or T-wrench, pwedeng gamitin. So sa pagsalpak pala, babaklasin natin tong 14 mm na dalawa dito sa pipe. Tapos yung dalawang 10 mm dito sa may dito. Yan. Ayun yun dun. So ito yung gagamitin natin. T tsaka ito, socket wrench. So bali yung discard is naka-center stand, tapos isa-side stand ko, tapos ipapatagilid ko na lang siya. Ayan, so bali natagilid ko na. Tatanggalin ko na lang to. Ito. Tsaka yan. Yan sa ibaba. Yan. Diyan. So tatanggalin ko lang ang mga yan, tapos papakita ko na lang yung process kung paano isalpak tong straight pipe mismo. Ayan, so natanggal na natin yung stock pipe natin, no? So ito yung gasket or asbestos, gagamitin natin to. Tapos ayan, so dalawang nut, ayan, na dito ay stud bolts, tapos dalawang 14 mm, so 10, ayan, 14. So ngayon, para iwas singaw, lalagyan natin ng ganito 101 gasket maker dito sa may inlet, tsaka dito sa may mismo dito sa may lagayan ng gasket. So lalagyan natin ng ganito para iwas singaw. Bali, ayan, lalagyan na natin. So ayan, no? Iwas singaw na to niyan, no? Make sure na lagyan nyo lang lahat ng yung contact points ng dito para iwas singaw. Next naman is itong bracket, no? So bali lalagay ito dun sa may swing arm. So papansin nyo masyado malapit to pagka nakaganto. Mahaba kasi itong bolts na gagamitin natin. So lalagyan natin ng spacer to. Siguro isa or dalawang fly ball. So tignan natin. So ayun, no, ladies and gents, no. So kung papansin nyo, inabot na tayo ng gabi. So nagkaroon tayo ng konting gaberya kanina. So ito kasing canister ayaw pumasok dito sa may inlet. Yung problema kasi yung shape ng tubo dito, no, medyo siya, hindi siya saktong-sakto. Bale may ito, hindi siya tugma dito. So yung ginawa ko para completely nabilog siya, pag ganyan kasi siya parang naka-straight yung konting part. So kailangan mo mabilog na ganun. Is ginanto ko siya dito. Ayan, inipit ko dito, tas tinry ko yung best para maging mabilog to, no? Kaya may mapapansin nyo may mga konting gasgas dito, no? So halos yun lang naman yung aberya natin, no? Akala ko hindi na mapapasok tong canister sa may inlet, no? So yun lang naman yung yung aberya natin, pero so far so good. Pagpasensya nyo na hindi ko na na-videoan kasi yun nga, nagkaroon ng aberya. Pero dito sa bracket, pati dito sa elbow, standard procedure lang naman yan, no? Ayan, so salpak mo lang yung dalawang stud bolts, higpitan. Kasi itong sa bracket, ayan, ginamit ko pa rin yung mga bolts natin. Ayan, so nilagyan ko na ng spacer, dalawang fly ball, tapos isang fly ball dito para magtugma siya dito sa may pipe mismo, no? Sa may canister. Tapos ito, nilagyan ko siya ng flat belt. Nilagay ko yung flat belt kasi kanina tinesran ko nang wala yung flat belt. Parang tawag dito, hindi siya masyadong tugma, no? May vibration, tapos tumutunog to, kumakalansing. So yan, nilagay ko na yung flat belt, tsaka tinabasan ko lang ng konti yan, no? Tapos ito, nilagay ko na din yung spring, tapos nilagyan ko na din ng konting ng konting gasket maker. So may pinakadulo lang, no? And wala naman siyang singaw so far, okay naman yung tunog. And na-reset ko na din yung ECU, no? Bale, yung sound check nito, gawin ko na lang bukas ng umaga kasi gabi na nga, guys. So pasensya na, nagkaroon talaga ng aberya, no? Pero yung sound check, no, tomorrow naman. So far, okay naman yung tunog niya.
Yung sounds niya, all goods. Hindi naman backfire, hindi sungaw, walang singaw. So far, so good. K2 Evo Shark Tip, all goods. So ito na, dalawang araw na nakasalpak yung pipe natin. And i-cold start ko siya, isa-sound check ko siya para sa inyo guys, no? So, ayan, di ko pa nabuksan to, di ko pa nagamit yung motor ko. And ito na yung sound check niya, no? So, cold start. Pansin nyo, buong buo yung tunog niya, bassy siya, no? So para sa akin, yung description ng tunog or sound ng motor is bassy. Hindi siya malutong, pero buo, no? Na ma-bass, no? So yan. So hintayin ko muna siya ng mga ganyan ng mga 2 to 3 minutes, tapos doon ko siya bobomba-bombahin. Pero ito yung idle niya. Wala naman singaw to. Wala naman singaw tong pipe natin, no? Ayan. So far so good. Wala naman singaw. Kahit dito, kasi nilagyan natin ng ano yan, ng gasket maker. Dito nilagyan ko din yan, no? Kaunti. Para sure na walang singaw at hindi magkaroon ng aberya yung motor natin. So ayan, okay na yung minor nya. Pwede na natin bomba-bombahin. So ito yung tunog nya. Pagka binobomba or nagre-revolution. So ayan, no, ito nga pala yung K2 Evo Shark Tip, no? So i-link down ko na sa description kung saan ko nabili to or yung TikTok shop, no, kung saan ko siya nabili, no? And so far so good naman, no? Wala pa siyang masyadong backtone kasi bago lang, tapos kailangan ko pang tonohin yung gilid ko kasi iba na yung pipe natin, hindi na siya yung MT8 pati yung Racing Monkey na handpipe, no? Yung tono kasi na panggilid is yung pang handpipe pa. Pero siguro papalitan ko lang naman dito is yung center spring, no? Aangat ko siya ng 1,200. So yun lang ang ating installation and first impression natin sa ating pipe, no? So sana magtagal to at sana ito na yung end game pipe natin kahit pa paano. So halisin na naman yung gusto kong pag-usapan for today's video. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo for today's video. Yun lamang. Till next time. Stay safe and ride safe, everybody. Peace.